Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rhea Labial at welcome po dito sa aking channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa thyroid cancer. Ano nga po pala ang thyroid cancer? Ang thyroid cancer po ay isang uri ng sakit na nanggagaling po sa ating thyroid gland. Ang ating thyroid gland po ay yung hugis paru-paro po dito sa ating liig. Dito po yan guys. Ang thyroid gland po ay importante po sa ating katawan. Ito po ay naglalabas ng importanteng hormone sa ating katawan na tinatawag T3, T4. Pag halimbawa po guys, nagkaroon po tayo ng goiter. Ang goiter po kasi ini-enlargement po sa ating thyroid gland ay tinatawag po talaga na goiter. Ang goiter po ay paano ka po nagkaroon ng goiter, may sanhi po yan kung paano ka nagkaroon ng goiter. Ito po ay either meron pa ka po hyperthyroidism o hypothyroidism. Ang hyper po guys ay naglalabas po ng hormones na sobra-sobra po mula po sa ating katawan, at ang hypo naman ay kulang po ang inilalabas na hormones ng ating thyroid gland. Paano guys kung bigla kang nagkaroon ng thyroid cancer, anong gagawin mo? Ako guys, base po sa aking karanasan, sariling experience ko po, nung nagkaroon po talaga ako ng thyroid cancer ay hindi ko alam ang aking gagawin. Pero dahil na ultrasound po ako na may nodule, may bukol po ako dito sa aking thyroid gland, ay naisip ko kaagad na magpa-check up sa doktor. Syempre, ang una kong nilapitan ang nag-oopera na doktor. Doon po ako pumunta sa surgeon. Doon po sa surgery department sa Jose Reyes. Doon po ako guys unang nagpa-check up ng aking thyroid gland. At syempre po doon po ay in-ultrasound, tapos nakita po talaga na may tatlo akong nodule. Ang isa ay malaki at ito po ay solid. Ang sabi po ng doktor ko, may posibilidad daw po na ang solid nodule ko ay malamang cancerous. Kasi sa ultrasound talaga guys ay nakikita na ng doktor kung anong klase, kung cancerous itong, pero talaga guys hindi lang talaga sinasabi nila sa pasyente. May kakaiba na sila talagang nararamdaman doon pa lang sa ultrasound. Kaya ang ginagawa nila guys, syempre bukod po sa laboratory lab test natin sa dugo, yung T3, T4, THS, kailangan po talaga ay mag-undergo tayo ng biopsy. Ang biopsy po na ginagamit po dito, yung ina-undergo po, ang tawag po ay fine needle aspiration biopsy. Yan po guys, wag po tayong matatakot kung halimbawa nirequestan tayo ng doktor ng fine needle aspiration biopsy, kasi yan guys ay hindi masakit. Parang kagat lang po yan ng langgam. Ang gagawin po dyan ng doktor, ng surgeon, ay tutusukin niyang liig mo, tapos kumukuha po sila doon ng kunting laman para po malaman nila kung cancerous o hindi. Ang akin kasi guys, sinamahan pa ng ultrasound para daw, tinanong ko ang doktor kung bakit habang tinutusok ang bukol ko dyan ay may ultrasound. Sabi ng doktor, para daw hindi nila matamaan yung ibang laman doon na hindi naman bukol, kaya may kasamang ultrasound. Yun ang paliwanag sa akin talaga ng doktor. Kaya hindi ako natakot guys, kasi mas natakot pa po ako kung halimbawa ang bukol ko ay nandito lang sa loob ng aking thyroid gland, kasi naisip ko cancerous o baka kumalat pag nandoon lang sa loob, 'di ba? Kaya kailangan talaga magpa-check up talaga ako, ipagpatuloy ko ang pagpa-check up ko kung anong gagawin sa akin. At pagkatapos po ng ma-ultrasound ako, ma-biopsy ako at lumabas na po ang aking biopsy, ay requestan na po ako ng kailangan na daw po magpa-opera. At yun po guys, nagpa-opera ako, wala nang pagdadalawang isip, nagpa-opera po talaga ako kasi natakot po talaga ako. Syempre may cancer eh. Nagtanong nga ako sa doktor ko kung ilang buwan na lang ako mabubuhay. Sabi sa akin, huwag kang mag-alala mother, kasi mabubuhay ka pa niya ng 50 years, 60 years, 70 years, 80 years. Basta sumusunod ka lang po sa inuutos namin, sumusunod ka lang po kung anong mga steps para gumaling ka sa sakit na to. Sabi niya, kailangan muna natin ay tanggalin yung bukol mo, sumailalim ka sa operasyon. Yung po guys, ang tawag nila doon ay total thyroidectomy. Yung po talaga ang ginawa sa akin, yung pagtanggal ng aking dalawang thyroid gland. Yan po ang total thyroidectomy po. Bali, dalawang thyroid gland po ay tinanggal. Yung po ang ginawa sa akin. Tapos pagkatapos po guys na na-opera po ako, ay syempre kailangan maggamot. Ang sabi sa akin ng doktor ay hindi ko na daw kailangan mag-undergo talaga ng RAI, kasi ang aking cancer daw ay hindi kumalat. Syempre natuwa ako kasi hindi ako magra-radiation. Ang RAI po kasi ay radioactive iodine. Ginagamit po yan para po
patayin ang mga cancer cells na natitira dito sa ating thyroid gland na hindi po natanggal lahat ng nag-opera sa atin na doktor. Yan po ang ginagawa ng RAI, radioactive iodine, sa ating katawan. Papatayin niya mga cancer cells pa natin na mga natitira dyan na hindi natanggal sa opera. Yun po talaga guys. At ako po ay hindi nag-undergo ng RAI hanggang ngayon guys. Wala akong RAI. Suppression therapy lang po ang ginawa sa akin. Bali, panghabang buhay na gamutan, tapos monitoring, surveillance, every 3 months na nagpapacheck up po ako sa endocrinologist ko. Ang doktor nga po pala na lalapitan kapag may thyroid cancer tayong espesyalista po talaga dito ay endocrinologist. Sa mga susunod ko po na video guys ay ipapaliwanag ko po sa inyo at ituturo ko pa sa inyo kung ano mga dapat gawin pa tungkol dito sa sakit na thyroid cancer. At kung meron po kayong natutunan sa video ko na to guys ay please naman po mag-comment po kayo sa baba, mag-like at mag-share, at syempre naman guys mag-subscribe po kayo sa akin. Thanks for watching po.